May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lamang ako sa pangalang Larry. 35 years old, nakatira sa Parañaque City. Nagtatrabaho bilang isang moto-taxi rider. Tapos minsan online seller ng mga damit sa isang orange app. May asawa na po ako, DJ Main. Tawagin na lang po natin siyang Valerie. Mas matanda ako sa kanya ng 5 taon at nabiyayaan din kami ng isang anak. Ang kanyang trabaho ay kagaya ko, isa rin siyang online seller sa Orange app. Masaya naman ako, DJ Main, dahil malusog ang anak ko at masiyahin. Sana nga ganun na lang din sa sitwasyon namin ni Valerie, dahil kung gaano po kasaya at kalusog ang anak namin, gano'n naman po kahikahos pagdating sa pagmamahal sa isa't isa. DJ Main, kahit pa sabihin kong kumpleto kami, hindi po maganda ang naging simula namin ni Valerie. Hanggang ngayon po kasi ay madalas pa rin ang pag-aaway namin. Ang problema po kasi naming mag-asawa hanggang ngayon ay yung ex ko. 8 taon kami noon pero naghiwalay din dahil sa hindi pagkakaintindihan. Pero kahit naghiwalay na kami ng babaeng iyon, nandun pa rin ngayon ang multo niya sa kasalukuyang buhay ko. Kaya naman po, bago ko tuluyang mailahad ang confession sa inyo, ikukuwento ko muna ang lahat ng pinagdaanan ko. Naghiwalay po kami ng ex ko, siya rin yung babaeng first time ko sa lahat. Sa kanya ko naranasan ang unang tamis ng pag-ibig. Sa kanya ko rin naranasan ang unang sakit. Pero kahit na ganoon, DJ Main, sinubukan ko pa rin mag-move on. Kahit matagal, kahit mahirap, pinilit ko. Marami akong bagay na pinaglaanan ng oras para malimutan siya, tulad ng pagiging moto-taxi rider at pagiging online seller. Doon nagsimulang umayos ang buhay ko. Hindi na ako yung tulad ng dati na palaging bukang bibig at isip ay ang ex ko. At noong magkaroon ng pagkakataon, sumubok akong muli sa pag-ibig, DJ Main. Dahil alam ko sa sarili ko na kaya ko na. Nakilala ko ang isang babae sa aking trabaho nang dahil sa pag-online selling ko. Sobrang ganda niya. Makinis tapos maputi. Kung maihahalin tulad ko ang kanyang kagandahan sa isang artista, masasabi kong mala Marian Rivera talaga ang datingan niya. Siya ang kasalukuyan kong asawa ngayon, DJ Main. Siya si Valerie. Hindi ko nga inaasahang siya ang magiging partner in life ko. Dahil nung una, trabaho lang talaga ang pinunta ko. Pero noong magkasama kami sa pag-online selling, naging patok sa masa ang pagbebenta namin. Hindi ko alam kung bakit. Pero maraming tao ang nagsasabi ng mga salitang bagay raw kami. Ang kukulit ninyo. Ganyan magbenta, natural lang. Nang dahil nga doon, naisipan namin gawin ang gusto ng mga tao. Ang makita nilang sobrang malapit kami ni Valerie. Nagpatuloy ang ganoong senaryo naming dalawa hanggang sa tuluyan na nga kaming nahulog sa isa't isa. Doon ako nagdesisyon ligawan si Valerie. Habang nanliligaw ko,
Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa 8 taong relasyon ko noon. Ang nasa isip ko kasi baka hindi niya naman na siguro kailangan malaman pa dahil nakaraan na iyon. Pero doon ako nagkamali, DJ Main. Dahil nang mapapayag ko siya na makipagrelasyon sa akin, doon niya nalaman ang nakaraan ko. Tandang-tanda ko pa nga dahil habang kinukuwento ko sa kanya ang lahat, parang napansin niya na sobrang saya ko. Mahal, may nakarelasyon ka pala? Tapos first love mo pa, no? Ang galing! Masaya ka ba sa kanya noon? Mas masaya ka ba sa kanya kumpara sa meron tayong ngayon, yung relasyon natin? Ano ba yung sinasabi mo, mahal? Sobrang tagal na nun. Tsaka, high school pa yun. Puppy love lang yun. Wala na yun sa akin. Oo nga, high school pa. Pero hanggang college days, di ba? Tsaka imposibleng puppy love lang yun. 8 taon kayo, ano ka ba? Siguro sa kanya mo naranasan lahat ng first time, no? Ay, naku, mahal. Nakamove on na ako doon. Tsaka, ikaw na yung kasama ko ngayon. Ikaw yung mahal ko. Kaya, hayaan mo na. Huwag na nating pag-usapan yon. Akala ko nga matatapos na doon ang pagkukumpara niya sa nakarelasyon ko noon. Pero hindi pala, TJ Main. Lumipas ang mga araw, doon ko napansin ang mga pagbabago ni Valerie. Unti-unti siyang nalamig sa akin. Unti-unting lumayo. Pero hindi ko iyon pinalampas. Kinausap ko kaagad siya para malaman kung ano ang kanyang problema. Doon niya nasabi sa akin ang tungkol pa rin sa ex ko. DJ Main, bakit daw hindi ko sinabi sa kanya kaagad? Bakit daw? Pinatagal ko pa. Kung nalaman niya lang daw sana, baka nakaiwas pa siya. Pilit ko mang pinapaliwanag sa kanya, hindi niya ako magawang pakinggan pa. Keso para sa kanya, masakit daw iyon. Parang ginawa ko lamang daw siyang rebound o option. At dahil wala na akong makitang paraan kung paano aayusin ang sitwasyon naming dalawa, may ginawa akong isang bagay na alam kong magtatali sa aming tadhana. At iyon ay ang buntisin siya. DJ Main, alam kong mali ang gagawin ko. Pero ayun na lang talaga kasi ang nakikita kong paraan. Ayoko din kasing magdesisyon na iwan ako o iwan niya ako pagdating ng panahon. Kaya naman habang tumatalak siya tungkol sa ex ko, bunuweltahan ko siya ng halik. At ang mga sumunod kong ginawa para mas maramdaman niyang totoo ito ay mga salitang para sa kanya lamang pandinig. Mahal, ayoko ng ganito. Pakiusap naman, huwag na tayong mag-away. Kahit ilang beses ka pang magsiselo sa ex ko, ipaparamdam ko lang sa'yo araw-araw na ikaw lang talaga yung mahal ko. Matapos kong sabihin ang mga salitang iyon, natahimik siya. At tuluyan na lamang tinanggap ang init ko. Alam kong gusto rin ang katawan niya dahil hindi siya pumapalag, TJ Main. Kaya naman para mas maramdaman niya pa, pinagapang ko sa iba't ibang bahagi ng katawan niya ang 2 palad ko. Nang makadama ko ng 2 malambot niyang nang madakma ko ang 2 malambot niyang bilugan, nakarinig na lamang ako ng halinghing galing kay Valerie. Doon ko nalaman na talagang gustong-gusto niyang pinaglalaroan ko ang kanyang katawan. Sumunod doon, dinala ko siya sa aming kwarto at inihiga. Tsaka ko sinimulang kainin ang namamasa niyang kuweba. DJ Main, nang makita ko ang iyon, pinasok ko na kaagad. Pinasok ko ng dahan-dahan ang makipot at malapot niyang butas. Doon nagsimulang mas uminit pa ang sumusunod na eksena.
Tuluyan kong isinaboy ang katas ko sa kaloob-looban ni Valerie. Noong una, ayaw niya dahil baka mabuntis daw siya. Pero hindi niya alam. Kaya ko ginawa iyon para hindi na siya magselos pa. At nang makaraos kaming pareho, sobrang masaya ko dahil nagustuhan niya rin ang ginawa ko sa kanya. Mahal, ang wild mo pala, no? Grabe. Gusto ko pa. At talaga ba, mahal? Hindi ka ba galit dahil sa loob ko natapos? Hindi naman. Ang sarap nga eh. Mabuti na lang. Sinasadya ko rin talaga na sa loob tapusin para mabuntis ka na. Gusto ko na rin kasi talaga na makabuo ng pamilya kasama ka. Oh, talaga ba, mahal? Oo, mahal. Tsaka para hindi ka na rin magselos. Ikaw lang naman talaga kasi ang gusto ko. Matapos kong sabihin ang mga salitang iyon sa kanya, doon na rin pala magsisimula ang pagkukumpara ng sarili niya sa dati kong jowa. Siguro, mahal, ganito ka rin sa kanya, no? Sino bang mas magaling sa amin? Sa aming dalawa, sino? Ay, nako, mahal. Sisimulan mo na naman ba ako? Eh bakit hindi ka makasagot? Oo, hindi lang ang sagot doon, di mo mabigay. Hindi ko na lamang siya kinibody, Jamie. Dahil alam ko sa aking sarili na baka mag-away na naman kaming pareho. Para sa akin, ang iniisip ko na lamang ay maging maayos na kami. Lalo na pag nandyan na ang bata. Pero mali pa rin pala ako. Dahil nung magkaanak kami ni Valerie, akala ko mawawala na yung mga pagdududa niya. Pero parang baliktad ang nangyari. Imbis na mas maging masaya kami, mas lalo lamang siyang lumayo sa akin. Tuwing may makikita siyang magkasintahan online, tapos sobrang tagal ng pagsasama, naalala niya lamang ang aking past relationship sa ex ko. DJ Maine, kahit anong pilit kong paliwanag kay Valerie na siya lang ang mahal ko, hindi ko talaga siya mapaniwala. Hanggang sa unti-unti na niyang pinapabayaan ang kanyang sarili. Yung dating masigla at masipag na Valerie nawala. Hindi na rin siya nag-aayos. Hindi na rin siya ganun kaaktibo sa pag-online selling. At madalas na lang siyang tahimik sa bahay. DJ Maine, masakit para sa akin na makita siyang ganun. Pero hindi ko alam kung paano ko siya iaangat muli. Dumating na rin ako sa puntong napapagod na akong umintindi. Pero dahil may anak kami, nagpapakatatag ako. Masakit din para sa akin na ikinukumpara niya ang kanyang sarili sa ex ko. Matagal na akong nakamove on sa kanya, pero bakit nandito pa rin ang kanyang multo? Hindi ko alam kung bakit sobrang apektado ni Valerie. Hindi ko rin alam kung bakit hindi niya ako maunawaan. Ngayon, hindi ko na alam kung paano ko aayusin ang lahat. Mahal ko siya. Mahal ko ang asawa ko. Mahal ko ang anak ko. Pero pakiramdam ko, hindi pa rin sapat ang pagiging tapat ko kay Valerie. Kaya naman may tanong po ako. Ano po ang dapat kong gawin o tamang gawin? Paano ko maibabalik ang babaeng minahal ko? At paano ko mapapaniwala na siya naman talaga ang iniibig ko? Sana po ay masagot ninyo ang aking tanong at mabigyan nyo ko ng payo. Hanggang dito na lamang po ang aking confession. Maraming salamat po. From Larry ng Parañaque City. Ang hirap paniwalaan ng ikaw lang. Kung yung puso minsan bumabalik pa rin sa kahapon. Kasi kahit siya ang pinipili mo ngayon, gusto niya pa din maramdaman na wala na talagang iba sa puso mo.